Sigurado kung nakita mo na ang mga Muslim na pinapalu ang dibdib nila at ipinapakita ang litrato na ilang puting nagbalik loob sa Islam. Sinasabi nilang Islam ang pinakamabilis lumaganap na relihiyon. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamabilis dumami sa bansang may milyon-milyong tao. Kung ilang libong tao lang ang magbalik loob sa Islam, hindi naman yun malaking bagay. Lalo na't alam natin na karamihan sa mga taong nagbalik loob sa Islam, karamihan sa mga puting nagbalik loob sa Islam, umaalis din naman sila sa Islam kalaunan. Sigurado akong napanood mo na ang mga video nila. Tingnan mo ang payasong ito. Papasok ang Islam sa bawat tahanan. Walang bahay na hindi maaabot. Ito ang pangako ni Allah. Parang may halaga ang pangako ng di umiiral na nilalang. Bakit kailangan pang pagtuunan ng pansin yan? Sigurado akong napanood mo na lahat ng video na ito. Tignan mo ang mayayabang nilang muka, ang babaw nila. May datos ako. Kami ang mga sugo ng sugo. Kami ang kinatawan ng relihiyong Islam na ito. Dapat tayong maging solusyon. Ano magagandang halimbawa? Tingnan mo siya. Dapat mandiri ang lahat sa ugali nila. Dapat tinataboy ng ugali nila ang lahat palayo sa Islam. Ang kinabukasan ay atin. Hindi naman. Matutupad ang bawat nakakatakot na bamumot ng Europang Muslim. Oo, sige. Kaya nila. Dekin. Pwede silang maggalit ng kahit gaano nila gusto. Hindi kami galit. Alam naming hindi talaga mangyayari yon. Wala akong pakialam. Hindi rin namin maintindihan kasi imposibleng mangyari yon. Ang mangyayari ay, marami kang mararadikalisa at uhulihin ka nila. Tapos, ipapadeport ka nila. Tapos sasabihin mo, Islamophobia, racist sila. Natatakot sila sa Islam pero ikaw talaga ang nang-uudyok sa kanila. Hindi na ako makapaghintay sa sandaling yon, mga pare. Magiging bansang Muslim ang Amerika. Magiging bansang Muslim ang Rusya. Papasok ang Islam sa lahat ng tahanan. Dapat tayong makibahagi sa pagbabagong ito. Kailangan nating maging bahagi ng dawa na yan. Napakataas ng tingin nila sa sarili. Diyan sila nabubuhay dahil kailangan nilang makahanap ng kung anong klaseng misyon. Dati raw gangster o iba pa ang taong ito. Sa tingin ko, siya ang gumawa ng peking pag-atake sa sarili niya. Nagpadala pa ako ng pakikiramay at mabubuting hangarin sa kanya. Minsan na rin akong nakipag-debate sa kanya. At pare, talagang napahiya ang taong ito. Sa kasamaang palad, nasa Urdu ang debat na yon dahil Pakistani rin siya tulad ko. Pero syempre, ako ang mabuti. Kailangan nating maging bahagi ng mga guraba na matatag sa ating akida, sa ating pagsasabuhay, at sa ating DN. At kailanman ay hindi humihingi ng paumanhin. O hindi tayo nagsosorry. Kailanman ay huwag magkompromiso. Ito ang gusto ko sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ako kumpiyansa na hindi mananalo ang mga taong ito. Kahit mabawasan tayo, Hindi pa rin mananalo ang mga ito dahil di nila mapigilan ang sarili nila. palaging ipinagtatanggol nila ang karumal-dumal at teroristang asal ng kanilang propeta, Na siya ring nagsabing Islam ay relihiyon ng terorismo. Pinatugtog ko yon sa isa ko pang video. Lagi nilang dinidepensa ang child marriage, poligamya, misogynia, homophobia, at pagkapuot sa mga di mananampalataya. palagi nilang ipagtatanggol yon, na siyang dahilan kung bakit hindi maaring magtagumpay ang kasamaan. Hindi talaga ito magtatagumpay. Kaya nga, kahit sa karamihan ng bansang Muslim na wala namang Sharia, karamihan ng mga Muslim ay nagsasabing gusto nila ito sa kanilang bansa. Pero kapag dumating na sa matinding sitwasyon, hindi nila ibinoboto ang mga Islamista. Hindi nila ginagawa. Ibinoto nila ang Muslim Brotherhood sa Ehipto matapos ang revolusyon. Tapos sinabi nilang gusto nila ng Sharia. Pero hindi yung ganon. Sobrang nakakahiya lang talaga. Hindi kami nakikipagkompromiso. Sige, kaya hindi sila nakompromiso. Gusto ko lang ibahagi. Napaka-subversibo ang paraan ng Islam sa pag-convert ng tao. Isa lang ang layunin nito, at yon ay sirain ang katutubong kultura o umiiral na sistema at lumikha ng mga sundalo para kay Allah para maitatag nila ang Sharia. Karamihan sa mga puti ay pinapaniwala sa pinaganda at idealisadong imahe ng Islam, kaya mataas ang bilang ng mga tumatalikod sa pananampalataya sa mga puting nag-convert. Hindi sila lumalantad dahil hindi sila kayo umanggi. Kaya madali silang makabalik sa dati nilang buhay at pamilya. Makikita mo na maraming puting nagko-convert at nasa proseso ng pagyakap o pagtalikod sa Islam. Panuurin mo ang magandang halimbawa nito. Ipakikilala ko sa iyo ang pinakasikat na dating Muslim sa mundo. Hindi siya aktivista, propesor o akademiko. Hindi siya tagapag-udyok. Ngunit siya ang pinakasikat na dating Muslim sa mundo.
Pakinggan ang kwento niya. Mga Ginoo at Ginang, ipakikilala ko po sa inyo si Terence Howard, isang dating Muslim. Sa totoo lang, bawat hindi Muslim ay dating Muslim. Dahil, ayon sa mga Muslim, bawat tao ay ipinanganak na Muslim. Pero ang kanilang mga magulang o ang lipunan, ang ginagawa silang Kristiyano, Budista, Hindu o ateista. Ayon sa lohika na yan, lahat ng hindi Muslim ay dating Muslim. Kamahamangha, hindi ba? Kung ganon, gusto kong matinom lohika. Ang tatay ko ay isang Muslim. Siya ay isang Muslim. Ang tatay ko ay isang Muslim. Ang nanay ko ay isang Baptist. At masugid ba siyang Muslim? Oo, masugid siyang Muslim. Naging Muslim siya nang makulong siya. Kaya naging Muslim ka rin ba? Kita mo kung gaano ito kasubversibo at kung gaano ito kamanipulatibo? Kadalasan, ang mga dumaranas ng mental disorder, depresyon o pagkabalisa, hindi masaya sa buhay o inabuso ay nagiging target. Kaya lumalapit ang mga Muslim, lalo na sa mga babae, dahil madali silang maging target. O mga itim na lalaki sa kulungan, madali silang maging target kaya kino-convert sila. May dahilan kung bakit ang ilang kultura o ilang uri ng tao ay mas bukas sa pag-convert sa Islam. May dahilan kung bakit. Sa totoo lang mga pare, di ko maintindihan. Ano ba meron sa mga pulang buhok? Halos bawat puting Muslim na nagko-convert na makita mo, pulang buhok siya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit kaya? May diskriminasyon ba laban sa mga pulang buhok sa puting komunidad? Parang galit sila sa sarili nilang kinalakhan, kultura at lipunan, kaya nagko-convert sa Islam. Ganyan din ang ibang madaling maapektuhan. Sa tingin ko, vulnerable sila. Madalas targetin ng Islam ang mahihina. Pero nawawala rin ang kahinaan na yon. May playlist ako ng dating mga Muslim. May nakausap akong ilang putiring nag-convert sa Islam. Nakalaunan ay naging dating mga Muslim. Pero hindi na sila nagpapakita sa publiko dahil bumalik sila sa dati nilang buhay. Hindi sila nabubuhay na parang laging may banta tulad naming dating Muslim. Kaya mas masigasig kami sa pagbubunyag ng Islam. May responsibilidad kaming ipaalam sa mundo ang panganib ng Islam. Pasensya na, di na ako mang-istorbo. Magsimula tayo ulit. Ang tatay ko ay isang Muslim. Siya ay isang Muslim. Ang nanay ko ay isang Baptist. At siya ba ay debutong Muslim? Oo, debutong Muslim siya. Sabi niya, naging Muslim siya sa kulungan. Naging Muslim ka ba kailanman? Oo, ang pangalan ko noon ay Suleiman. Alam mo, Nag-practice ako ng marami. Ginawa ko lahat yon. Nagsasalat pero hindi gaano. Ang salat ay dasal ng mga Muslim na ang ulo ay sa lupa at puwet ay nakaangat. At yung tao sa likod, siya ang may pinakamagandang pwesto. Kita niya ng buo ang puwet ng nasa harap niya. Bakit hindi ko nalang iniwan ang Islam dahil sa kalokohan nito? Bakit kailangan ko pang magbasa ng maraming filosofiya at maghanap ng malalalim na dahilan para iwan ang Islam? Pwede namang umalis sa simpleng pagtingin sa ginagawa mo. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo binabangga ulo mo? Bakit mo paulit-ulit binabangga ulo mo sa pader o sahig mga 50 beses sa isang araw? Alam ko nadadasal sila ng 5 beses araw-araw, pero bawat salat, inuuntog nila ulo nila siguro 10 beses. Ginawa at pinractice ko lahat yan. Gaano katagal? Hanggang sa mag-tres ako. Hanggang 13, Muslim ka. Bakit mo iniwan? Nabanggit ko na to dati pero may araw na umuwi ako at lahat ng mga kapatid mula sa masjid ay nasa bahay namin. May isang kapatid doon, si Yakub. Napakabait niya. Gustong gusto ko ang kanyang sinseridad at ugali. Pero sa pagkakaalam ko, tinanggalan niya ng bayag si Wino, isang palaboy, dahil umiihi ito sa masjid. Grabe. Tinanggalan niya siya ng bayak. Pinanggalan ng bayag at pinuto ng ari ang isang tao. Ganyan kabagsik ang mga ito. May kasabihan sa Urdu. Medyo masasabi ko ito ng sablay kasi kapag isinalin sa Ingles, nawawala ang tunay na kahulugan. Pero sana maintindihan mo pa rin. Kaya sa Urdu, sa kulturang Pakistani, itinuturing nilang ngipin ang pangil ng elepante. Kaya may kasabihan ng elepante ay may ibang ngipin para ipakita at iba naman para ngumata. Ibig sabihin, dalawa ang mukha mo. Kailangan mo talaga ng dalawang mukha, gaya nila. Maaring mukha silang talagang mabait at magalang sa'yo. Ipinapakita nilang mabait na mukha. Pero kapag na-trigger mo sila, nawawala ang pagiging magalang at mabait nila. May video ng Muslim na lalaki na nagpapanggap na sobrang bait. Hoy kapatid, halika. Kausapin kita. Yung isang kapatid ay medyo pilyo. Amerikano siya. Sinabi niya, "Uy, alam mo ba? Pinangalanan kong aso ko ng Muhammad.
Bigla siyang sinugod at binugbog ng husto. Yun talaga ang sinabi niya. Di ko mahanap ang video, pero kung may makitang Muslim na sobrang bait at nakangiti na parang, "Halika kapatid, mahal ka namin." Huwag magpaloko. Banggitin si Muhammad at tingnan mo kung gaano pa kapayapa ang kausap mong Muslim. Ibinahagi niya ang kwentong ito sa iyo. At hindi, lahat ng tao ay nandoon. Mga 13 sa mga kapatid mula sa moske ay nandoon dahil naaresto si Yakub at pinag-uusapan nila yon. At siya, nakaupo sila, ang pinag-aawayan o pinag-uusapan ay, hindi niya dapat ginawa yon, alam mo, defect, alam mo. Hindi niya dapat ginawa iyon. Tinanggalan ng bayag. Hindi niya dapat ginawa yon. Anong tawag doon? Nagkakaisa kayo. Lapastanganin, yun. Tingnan mo to. Nilapastangan ang banal na templo sa pamamagitan ng pag-ihi sa muske. Yun ang pinag-uusapan nila. Hindi nila pinag-uusapan na ang binatang ito o matandang lalaki ay isa ring anak ng Diyos na maaaring naligaw ng landas. At ako ay parang ang ganda ng asal na yon. Magandang asal mga kaibigan. Magandang asa. Naalala ko isang kwento tungkol sa Arabong lalaki na hindi Muslim noong panahon ni Muhammad. Umihi siya sa pader ng isang muske at pinatawad siya ni Muhammad. Alam mo, hindi mo ako maririnig. Hindi ako magbibigay ng magagandang kwento tungkol kay Muhammad dahil kakaunti lang. Pero kung meron, ikukwento ko. Halimbawa, may kwento ng hindi Muslim na umiihi sa harap ng muske at pinatawad siya ni Muhammad. Sabi nila, ito na yon, nakakaawa daw. Mabuti raw ang ugali niya, Hari Sultan. Matindi. Naririnig mo ang pag-uusap na ito. Nakaupo ako, hindi. Nasa hagdan ako at sila ay nasa sala. Kaya hindi ka kasali sa usapan ng 13 lalaki. Nakikinig lang ako. Naintindihan ko. At pwede sa lang 12, pero parang ang dami na nun. Alam mo, Lahat ng upuan ay okupado na. Kaya sa sandaling yon, nagsimula akong magduda sa Islam sa aspetong yon dahil hindi ko maisip na gagawin yon ng isang mapagmahal na Diyos. sige lang mga kaibigan. Sa mga hindi nakakaalam, sumulat ako ng librong pinamagatang, Ang Sumpa ng Diyos, Bakit Ko Iniwan ng Islam, kung saan tinalakay ko ang 3 dahilan ng pag-alis ko sa Islam. Una sa lahat, wala ebidensya para sa anumang supernatural na Diyos. Hindi lang sasang-ayon dyan ng mga Kristiyano at iba pang naniniwala. At ayos lang naman yon. Hindi na ako kasing agresibo tungkol sa ateismo. Tulad noon nang isinulat ko ang librong yon, halos 10 taon na ang nakakaraan. Ang ikalawang dahilan ay ang agham sa Islam. May sisay ba? Wala. Si Muhammad ay lumipad sa langit sakay ng asnong may pakpak. Hinati ni Muhammad ang buwan. Ibig kong sabihin, ang kaalaman niya sa agam ay eksaktong inaasahan mo mula sa isang tao noong ika-7 siglo. Pero ang pinakamasama, pinakamalaking dahilan din, kapag binalikan ko, baka hindi yon ang tamang pagkakasunod-sunod. Sa nayon, sapat na ang moralidad ng Islam para sa matinong tao na iwan ito, na parang ginawa ng mga terorista. Ngayon, may ilang Muslim na nagsasabing, Haris, alam mo ring pinatawad ni Muhammad ang isang lumapastangan na umiihi sa harap ng mosque. Pero hindi, hinikayat ni Muhammad ang pagpatay ng walang paglilitis sa mga namumusong. May ikukwento ko sa iyo, maaring pinatawad niya yung umiihi sa harap niya sa mosque, pero ipinagtanggol ni Muhammad ang pagpatay ng walang paglilitis sa mga namumusong. Pakinggan mo ang kwento. Sunan al-Sayyid, Sahih Hadith. Noong panahon ni Muhammad, may isang bulag na lalaki na may walad at nagkaanak ng 2 lalaki. Pwede kang magkaanak sa babaeng alipin, pero ngayon bawal na silang ibenta ng hiwalay sa anak nila. Hindi mo na sila pwedeng paghiwalayin. Ang bait ng reliyon, di ba? Sabi ng mga Muslim, ito ay mabuting turo ng Islam. Kapag nagkaanak ka sa aliping sexual, hindi mo na siya pwedeng ibenta. May aliping sexual siya na nagkaanak ng 2 lalaki. Lagi niyang sinisiraan at nilalait si Muhammad. Kahit pinagsasabihan, hindi siya nakikinig. Pinagbawalan niya siya pero hindi siya pinapansin. Yung lalaki, bulag siya. Isang gabi, nabanggit ko ang propeta at nilait niya ito. Sinabi niya raw na pinakasalan ng lalaki ang 9 na taong gulang na babae, pumatay ng maraming Hudyo, at walang malayang pananalita sa Islam. Hindi ko na kinaya. Kaya kumuha ako ng punyal na itinarak ko sa kanyang tiyan at idinidiin ko pa yon at pinatay ko siya. Tandaan ninyo, ito ang kanyang kwento. Pwede niya siyang patayin kahit anong dahilan at alam niya ito. Alam niya, hayaan mo akong purihin si Muhammad. Kinabukasan, natagpuan siyang patay. Ipinabatid yon kay Muhammad, kaya tinipon niya ang mga tao at sinabi,
Isinusumpa ko sa ngalan ni Allah, ang lalaking may tungkuling sumunod sa akin. Ginawa rin niya ang ginawa niya kay Sanad. Nanginig ang bulag na lalaki at sinabi, "Sugo ni Allah, ako ang pumatay sa kanya. Siya ang aliping nagluwal ng mga anak ko at lagi siyang mabait at mahinahon sa akin. Meron akong 2 anak na parang perlas mula sa kanya. Pero madalas siyang laitin at siraan ka, Muhammad. Kita mo, pambubula. Mabait siya sa akin. Wala akong problema sa kanya." Tingnan mo kung gaano kita kamahal, Muhammad. Madalas kanyang siraan. Pinagbawalan at pinagalitan ko siya, pero di siya nakinig. Sa huli, binanggit ko pangalan mo at siniraan ka niya. Kaya umakyat ako, kumuha ng punyal, isinaksak sa tiyan niya, at diniinan ko yon hanggang sa mapatay ko siya. Sinabi ng sugo ng Allah, na pinakamaawain at pinakamakatarungan sa lahat. Saksi ako na pinahihintulutan ng pagpatay sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Kaya tuwing may Muslim na pinapabago lang ang imahe ng Islam at nagsasabi sa'yo na, hindi, alam mo, ipinagbabawal ng Islam ang pagpatay ng walang proseso. Igalang ang batas ng bansa at kung ano-ano pa. Pati ang ibang mga Muslim sa paligid ng taong yon, inakala nila na mapaparusahan siya dahil sa pagpatay ng isang tao, ang mismong ina ng kanyang mga anak. Pero hindi, sabi ni Muhammad. Ininsulto ba niya ako? Nasaktan ng ego ko. Patayin siya. Ganyan talaga ang Islam. Pabago-bago lang. Kung naging mabait si Muhammad sa taong umiihi sa harap ng mosque, ganito rin ang ginagawa ng mga Muslim. Pinipili lang nila ang magagandang halimbawa para ipakitang mabait ang Islam. Alam mo yon? Pabago-bago at random lang talaga. At ito ay ayon lang sa kagustuhan ni Muhammad. Panurin mo itong video na ito dahil maraming Muslim ang umaalis sa Islam dahil dito. Ipinapakita ng internet ang masamang imahe ng Islam. Tingnan, ginawa ang survey na ito noong 2018 at 2019. Tingnan mo ito. Noong 2013, halos 12% ng populasyon ng Tunisia ay hindi naniniwala. Kumbaga, hindi sila relihiyoso. Ang bilang na yan ay tumaas na sa 30. Sa Libya, tumaas mula 8% hanggang 25% Algeria. Bawat bansang tingnan mo ay tumataas maliban sa Lebanon. Morocco, mula 3% naging 12%. Ang Egypt ay mula 2-3% ay naging 10%. Sudan, mga teritoryo ng Palestino, maintindihan mo kung bakit hindi sila nagiging ex-Muslim o hindi relihiyoso dahil malinaw na sila ay nasa kaguluhan. Sa ganitong sitwasyon, nagiging mas relihiyoso at nakatuon sa sarili ang mga tao. Maraming nagsasabi na maraming ex-Muslim ang nagiging Kristiyano. Pero wala akong alam na ebidensya o estadistika tungkol dito. Pero magsisinungaling ako kung sasabihin kong, hindi, lahat sila ay nagiging ateista. Hindi rin totoo yon. Dahil at hindi ko rin nakikita yon bilang isang kawalan, kahit pa maging ateista. Hindi ko nakikita yon bilang isang kawalan. Wala akong pakialam kung maging Kristiyano ang ex-Muslim. Mas gusto ko pa nga ito, kaysa manatiling Muslim sila. Narito ang isang Pew survey na ginawa noong 2015 at ang komentong ito. Mas mababa sa 25% ng mga adultong pinalaking Muslim sa lahat ng sinuring bansa ay hindi na tinuturing ang sarili bilang Muslim. Ang pinakasikat sa mga ito ay ang Estados Unidos, kung saan 23% ng mga Muslim na pinalaking Muslim sa Amerika ay hindi na Muslim na yon. Kaya halos isang kapat ng mga Amerikanong Muslim ay hindi na Muslim. At halos ganoon din ang sitwasyon sa ibang mga bansa. Karamihan sa mga umalis sa Islam ay hindi na kinikilala ang sarili sa anumang reliyon. Ibig sabihin, kinikilala nila ang sarili bilang atheist, agnostic o wala talagang particular na reliyon. O kaya naman ay kinikilala na nila ang sarili bilang Kristiyano. Kaya maraming dating Muslim ang nagiging Kristiyano. Dahil sa gawain ni David Wood at ng iba pa, malinaw na nag-convert na sa Kristyanismo si apostate prophet at kinilala ang sarili bilang Kristiyano. Talagang nangyayari ito, mga kaibigan. May isa pa akong video, panoorin at pakinggan natin ito. May balita akong naririnig tungkol sa mass conversions mula Islam papuntang Kristyanismo. Alam mo ba ito? Totoo ba o exaggerated lang? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin. Sa tingin ko, hindi alam ng mga tao kung gaano karaming mga Muslim ang nagiging Kristiyano. Personal kong kilala, hindi bababa sa 100 tao. Wow! Alam mo na tungkol sa 100. Nasa kung saan-saan sila. Pinakauna sa lahat, May alam akong 200 dating Muslim na naging ateista na. ay mga panaginip at pangitain. Naririnig ko yan. Bawat isa sa inyo ay nagkaroon ng panaginip. Nagkaroon ako ng panaginip tungkol kay Jesus. Bawat dating Muslim, masasabi kong 50 hanggang 70% sa kanila. Ipaliwanag mo sa akin, lagi itong tungkol kay Jesus o isang anghel. Kadalasan si Jesus ang nagbibigay ng mga tagubilin. Minsan detalyado pa, tulad ng pagpunta sa isang tindahan at pakikipag-usap sa isang tao na magsasabi ng totoo. Diyos ka. O kaya naman ako ang anak ng Allah, mga ganong bagay. Hindi ko alam. Napanaginipan ko si Jesus.
Si Jesus ayaw naman pumasok sa isip ko. Ulitin ko, hindi ito pambabatikos. At hindi ko binabatikos ang mga taong ito. Gayun sabi ko, mas gusto kong magkristyano sila kaysa manatiling Muslim. Sa totoo lang, nadidismaya ako sa mga dating Muslim na ateista dahil masyado silang pro-Palestine at karamihan sa kanila ay woke. Masyadong dogmatiko at radikal sila sa ateismo, laging nakikipag-away sa Kristiyano kahit di kailangan. Ayoko at di ko ipagtatanggol ang grupo ko. Para sa akin, sapat na si Jesus sa krus. Yun lang ang kailangan ko. At pagkatapos, itong mga tao na to, habang nagkakaroon sila ng mga panaginip dahil si Jesus ay isang tao sa Islam, nare-realize nila na hindi lang siya propeta. Kahit panaginip lang ang ngiti niya sa kanila, may kakaiba sa naging pagtatagpo nila. Si Kristo ay higit pa sa propeta. Iba siya, hindi lang propeta. Oo, maraming Muslim ang lumilipat sa Kristyanismo. Kaya ito na nangyayari. Naalala mo ba yung video sa simula? Yung mayabang na Muslim, si Sheikh Uthman ata pangalan niya? Usman ang tunay niyang pangalan, pero inarabisa niya at ginawang Usman. Hindi siya Arabo, pero nagdadamit na parang Arabo. Baka sabihin niya Haris, hindi ka tunay na taga-kanluran, pero parang taga-kanluran ka magdamit. Sige, hindi na mahalaga. Pero hindi. Sasabihin nila sa'yo na nananalo sila. Nakakalamang sila. At sa isang banda, parang ganun na ang itsura kasi, alam mo, sa mundo na may bilyon-bilyong tao, ilang libong litrato lang ng mga puting nagpalit ng reliyon, wala lang yon. May hindi nga yan patak sa dagat. Huwag kang mag-alala. Hindi sila mananalo. Karamihan nagko-convert. Maraming Muslim, malaking bahagi ng mga Muslim ang umalis sa Islam. Alinman papuntang Kristyanismo o ateismo. Kaya hindi sila nananalo